Hello, hello guys, it's me again. Ilang araw din tayo nawala, almost 1 week. Mhm. Na-busy tayo. Hindi tayo nakapag-content. Medyo lagi tayong late. Lagi tayong late sa mga topic about sa politics, about sa flood control. Laktawan na natin lahat. Dito na tayo sa bago. Kay Martin Romualdez na agad. Bago ang lahat, at kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. Pa-follow na rin po ang ating Facebook page, Article PH. Ito po siya. Ayan, sa baba. So, umpisa natin tong mainit-init na issue kay si Martin Romualdez ay nagpakita na sa ICI. Topic natin yan. Tara, umpisa natin. Oops! DDS! Ano to? Nagpakita na po si Martin Romualdez at voluntaryo siyang makikipagtulungan sa ICI. Hindi tulad ng iba dyan, puro na lang bintang, wala namang ebidensya, anak ng tokwa. Si Inday. Si Cheese. Si Bato. Si Bongo. Ano ba? Pati DDS na, lahat na kayo, kingin na nyo. Ano, nagpakita na. Sabi ng mga DDS dito, nasaan daw si Martin Romualdez? Ano to? Ano tong nakikita niyo dito? Diba? Tuloy natin. Marap sa Independent Commission on Infrastructure o ICI si dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang ipatawag ng komisyon para magbigay linaw sa proseso ng budget. House Speaker si Romualdez mula noong 2022 hanggang 2025 at ilan sa mga manumalyang flood control project na naisampa at na-refer sa Ombudsman ay umaling natapos noong 2024. While not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information. Ito ang kauna-unahang pagharap ni Romualdez sa kahit anumang pagdinig tungkol sa anomalya sa mga flood control project. We want to support. Oops, next! Tapos na oh! Next! Next na kagad! Cheese Escudero, pasok! Oh. Bakit hindi mapag-ano si Escudero? Mag-comment ka ngayon. Mag-comment ka ngayon. Di ba ang ingay-ingay mo ngayon lumabas na? Di ba? Ang ingay-ingay niya. Tapos ngayon nananahimik na siya. Bakit? Why? Oh, why? Ngayon tuloy natin. The investigation, the fact-finding to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. It's about... Dapat lang naman yun. Former speaker, dapat lang naman yun na maimbitahan ka. Kasi nga, you are a resource person. Kailangan mong patunayan diyan na ikaw ay walang kinalaman. Okay pa tayo dyan mga DDS? Okay pa ba tayo?
Ayan na yung hinahanap nyo. Tuloy natin. Facts and evidence, and hindi lang political noise or speculation. Hinahanap natin kung ano talaga nangyari. And him being the speaker, being the leader of the house at that time, will be able to provide us important information on that. No? As far as his role is Ang maganda dito sa ICI, no, hindi tulad sa sa PACC, ICC. Ayo. Ang maganda lang dito sa ICI, pwede silang magsampa ng kaso. Kasi, kung yung mga sangkot sa flood control, kunyari sa Senado, Blue Ribbon, yung mga kasama nila doon sangkot din. Sino mag-iimbestiga? Di ba? Sino mag-iimbestiga doon? Senado din. Bias yun. Hindi siya magandang halimbawa na iano mo siya, yung iimbestigahan mo, sarili mo, kulangot. Pwede siguro Congress o Senate, yan, mag-imbestigahan silang dalawa. Pwede pa, pero wala rin yan eh. Ang Blue Ribbon Committee, sabihin mo na, Blue Ribbon Committee, PACC. Isa lang naman yan eh. For recommendation lang yan. For recommendation lang sila. Hindi sila pwedeng magsampa ng kaso. Pwede sila mag-contempt. Etong ICI, napakalayo na ito. Napakalayo na itong ICI na to sa PACC at Blue Ribbon Committee. PACC, pwede mag-file ng kaso sa ombudsman. Ang PACC, ang Blue Ribbon Committee, magre-recommend lang sila ng case sa ombudsman. Di ba? Sino yung ombudsman dati? Si Martires. Yung PACC, mag-recommend sila ng sabihin mo na yung PACC may natamaang senador, kaalyado nila. Natamaan yun. Siyempre, ang gagawin lang dyan ni Martires, ibablock na yan. Kaya tuloy natin. concerned or possible liability or accountability is concerned, that is up to the commission to decide on. Bawal pa rin ang media na mag-cover sa pagdinig, pero sa mga litrato at video na ibinigay ng ICI, nanumpa si Romualdez sa harap ng ICI sa panguna ng chairman nito na si Justice Ayan na! Cheese Escudero! Ano na? Lumabas ka na dyan sa lungga mo. Huwag ka nang patago-tago dyan. Ay na, nakakusan mo. Nagkusa na. Nagkusa na siyang pumunta. Inimbitahan na ng ICI. Ikaw na lang kulang eh. Ngayon ka magtuturo. Dami ha. Ngayon ka magtuturo. Si Martin Romualdez naman kasi, ang akusasyon sa kanya, walang ebidensya. Puro hearsay. We need a burden of proof. Di ba? Matibay na ebidensya ang kailangan, hindi yung laway lang ang puhunan, animal. Hindi naman pwede kasi ikulong basta-basta to. Kasuhan basta-basta. Kakasuhan mo, hearsay lang, wala kang valid na ebidensya, animal.
Tuloy natin. Andres Reyes Jr. Nadadawit si Romualdez sa anomalya sa affidavit ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na ni-name drop umano ng ilang mga mambabatas na kumukubra ng kickback. Sa testimonya naman sa Senado, Si Cheese, pinaniwalaan niya yung statement ng Diskaya sa Senado. Pinaniwalaan niya. Pero ayaw niyang paniwalaan yung statement ni Curly Diskaya dyan sa Congress. Anong nangyari? Nangyari. Di ba? Nagtatanga-tangahan na lang kayo dyan eh. Lulukuhan lang kayo. Totoo lang. ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant ng nagbitiw na Cobicol Party List Representative Saldi Co, sinabi nitong ilang beses umano silang nag-deliver ng mga mali-malitang pera na tinawag nilang basura sa bahay ni Romualdez. Isa pa to. No. Isa pa to. Asan ka na ngayon? Asan ka na ngayon? Di ba? Peke pa yung ano mo, notaryo mo. Alam mo ba may kaso yan? Falsification of public documents yan. Ginawa niyo di Marco Beta. Ano, sealed. Yung nakapirma nga, hindi niya alam eh. Antindi nyo. Ngayon, pinapa-apply ka ng ano, yung parang bibigyan ka ng proteksyon. Ayaw mo. Diba? Kasi, ano ka, marin ba yan? Marin o Coast Guard, ewan ko yan. Correct me if I'm wrong na lang. Bahala kayo dyan. Diba? Binibigyan ka ng proteksyon. Ngayon, iniimbitahan ka sa DOJ. Anong ginawa mo? Hindi ka umaten. Nilalo ko mo yung sarili mo. Ginigit kasi talaga ng mga DDS senator na to si Congressman Martin Romualdez. Bakit nga ba? Kasi nga bali-balita kasi nila na si Martin Romualdez kuno ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Tignan mo? Sinong adik? Ang layo pa, tamang hinala na kayo. Ewan ko ba sa mga ano to? Gusto kasi nila talaga, iyo po si Buday, si Sara, na bilang presidente. Hinahabol na nila yan pwesto na yan ngayon. Kasi nga, sa 2028 election, hindi mananalo si Inday. Hindi siya mananalo. Makikita mo na lang sa rally pa lang ng mga DDS. Mga ugok. Didi? Monyo? Upo, power. Hindi nyo naman kasi kailangan gawin yan yung yung araw-araw na mag-rally kayo. Putain. Kalokohan. Pababain nyo sa pwesto. Anong dahilan paupuin nyo si Sara? Wala namang alam yun
Hindi nga masagot-sagot yung mga katanungan sa kanya, yung mga aligasyon sa kanya eh. Hindi niya masagot. Si Sara, aatin lang yan pagka papabor sa kanya yung hearing. Di ba? Pumunta si Sara sa Senado, ano nangyari? Ano nangyari? Ay, bato ko. Ang nangyari doon, yung mga senador na may hawak ng ganito, ganyan, mga sekretary, di ba, sekretary siya, may mga, babawasan yung mga budget nila para sa OBP. Nagpakita ang gila sa mga animal. Totoo yun. Sinakripisyo nila yung budget nila, pinatapyasan nila yung budget nila para sa OBP, sa Office of the Vice President. Meron ba nun? Wala akong alam, Vice President pala. Pero itong si Sara, nung umatin siya sa Congress, anong nangyari? Tapyas. Tinapyas yung budget, walang nagawa, naiyak. Budget hearing, ang ginawa mo dun, ano? Si Sara. Ang ginawa niya dun, matanong ko lang po si Madam Irene, Congressman Irene ko, kaano-ano niya po ba si Saldico? Kaano-ano ni Sara Duterte si Sara Diskaya? Binabahan ko na. Para may medyo level konti. Ay nako, Diyos ko po. Tuloy natin. Yes, ang ICI Executive Director Tony Brian Hosaka tinanong tungkol dito si Romualdez. It was asked, of course, and he denied it. The witnesses that were presented are discredited already for having. Sino nga ba may hawak ng budget committee sa Senado at sa Congress? Ang alam ko dyan, si Grace po. Si Grace po. At sa at sa Congress naman, si Saldico. Anong kinalaman ni Martin dyan? Anong kinalaman ni Martin Romualdez dyan sa budget na yan? May mga budget sila. May mga kanya-kanya silang mga budget. Ang tanong nga, sino ba yung pumirma sa mga budget na yan? Budget insertion, amendment. Tutusin, legal lang naman yan eh. Legal yung na yan eh. Yung budget insertion at saka yung amendment. Iisa lang yan. Legal yan. Ang illegal dyan, yung implementasyon. Paano mo siya gagastusin? Di ba? Napaka-simple. Paano siya gagastusin? Itong mga senador naman, ang ginawa nila, nag-insert sila. Nag-amend sila, nag-insertion. Ang ginawa nila sa paggastos, hindi sila, yung pinaka-totally na, yung budget, kunyari, itong flood control na to is, yung budget nito is 22 million. Ang ginawa nila doon, tinipid nila. Tinipid nila yung na yun. Bali, ang flood control project na yan, okay, yung dike, yan, yung dike, magiging substandard po yan. Konting ulan, konting baha, wasak.
Totoo yan. Naranasan ko din yun, yung gumawa ng ano, yung dike sa may ilog pa mismo. Ang ginagawa namin dyan, ewan ko kung nakwento na to last time. Ang ginagawa namin dyan, sumisisid kami niyan sa ilalim. Ikakamada lang yung bato. Totoo yan. Kaya ko pa rin puntahan yung mga ginawa naming mga ano, dike pag uwi ko. Totoo yan, hindi ako nagsisinungaling. Sige, tuloy natin. Being presented falsified document. Pinabubusisi sa Manila Regional Trial Court ang affidavit ni Gutesa matapos itanggi ng abogadong nagnotaryo nito na siya ang pumirma rito. Sige, tuloy. Gayunman, sabi ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson, dahil pinanumpaan ni Gutesa ang mga sinabi niya sa Senado, may bigat pa rin ito. Ayon sa ICI, nagbigay si Romualdez ng mga pangalan ng mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget. Ayun na yung sinasabi ni Marcoleta. Anong connect ng peking, yung peking pirma, o sabihin natin, peking pirma ng isang abogado sa sinumpang salaysay ni Gutesa? Siyempre, para sa akin lang sa akin lang. Pagka mali na yung pirma, automatic na yun eh. Wala nang visa. Yung sworn statement ni Gutesa. Opinion ko lang po yan. Opinion ko lang po. Bahala na kayo dyan. Nasa namang iimbitahan din ng ICI. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero dahil ngayong araw lamang ito isinumite, ay pababalikin ulit siya ng ICI para matanong siya ng mga detalye tungkol dito. May imbitasyon din ng ICI kay Ko ngayong araw pero hindi ito sumipot. Pinaniniwala ang nasa labas ng bansa si Ko. Sabi ni Romualdez, dapat harapin ng mga iniimbitahan ng ICI ang komisyon. Chairman ng House Committee on Appropriations si Ko mula 2022 hanggang 2025. Do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sabi kahapon ng Asa pa kayong babalik yan. Hindi na yan babalik. Pero kung ako kay Saldi ko, papakulong na lang ako. Balik na ako. Ganun lang din naman na makukulong ka. Huwag mo na lang ibalik yung pera. Tinuruan pa no? Tinuruan pa nga. Hindi. Sa totoo kahit hindi ka umuwi dyan sa Pilipinas, kasi wala naman ako sa Pinas. Kahit hindi ka umuwi dyan sa Pilipinas, alam mo, ang daming OFW na makakilala sa'yo. Sikat na sikat ka sa Pilipinas bilang magnanakaw. Umuwi ka, patunayan mo yung sarili mo kung totoo ba yung mga aligasyon o paratang sa'yo. Mahirap maggagagala ngayon. Mahirap maggagagala. Tignan mo, nakuhanan ka pa ng picture sa Italy ba yun o sa Spain? Ganun siya, ganun. Cover. Anak ng tibaklong. Kahit saan ka pumuntang bansa, may mga Pilipino, tandaan mo yan. Mahirap yung ginagawa mo. Ewan ko, naka-Schengen visa ka o nag-apply ka ng asylum. Ewan ko wala ka dyan. Uwi ka na lang kasi.
ICI, maaari silang magpetisyon sa Regional Trial Court para i-cite for contempt si Ko at kung papayagan ay maaaring makapaglabas ng arrest warrant ang korte laban kay Ko. Nakipagpulong naman ng ICI kay Budget Secretary Amena Pangandaman na nagpaliwanag din ng sistema ng budget sa ICI. Ayon kay Pangandaman, walang kapangyarihang gumawa ng insertion sa budget ng DBM at sa bicameral conference. Oh, tama. Legislative is the power of the purse. Pwede silang magdagdag, magbawas ng budget ng komite o ng basta yun na yun. Nung bicameral conference, ito ang tanong dyan bakit wala dyan si Martin Romualdez? Nasaan siya dyan? Diba? Ito yung bago to, merong issue si Chis Escudero. Ang issue niya dyan, pumunta siya sa opisina ni Saldico, ganun yun. Bago bicameral conference, nakita siya sa CCTV. Pogi niya dun, ha? Committee ito ng Senado at Kamara nangyayari. Kung may problema yan, siguro malaking magandang tingnan din dyan siguro yung ating Commission on Audit. Wait lang. Nakita ko si Martin Romualdez Ito. Problema yan, siguro malaking magandang Budget ang gumawa at sa bicameral conference committee ito ng Senado at Kamara nangyayari. Sorry. Namali ako. Sorry, it's my fault. Sabihin na natin nandiyan siya. Pensa natin. Sorry na guys. Mali nandiyan siya. Di ba? Sa bicameral conference na yan. Sige. It's my fault. Mali ako na nandiyan siya. Pero tignan mo kung ano bawi ko. Yeah. Talag! G! Let's go! Kung may problema yan, siguro malaking magandang tingnan din dyan siguro yung ating Commission on Audit, di ba? Titingnan nila kung yung mga proyekto naipatutupad ng tama. At para raw ayun na yung sinasabi ko. Budget insertion, amendment, iisa lang. Legal. Legal. Ang illegal dyan, yung implementasyon, yung sinasabi ni Pangandaman. Natin ulit. Ating Commission on Audit, di ba? Titingnan nila kung yung mga proyekto naipatutupad ng tama. At para raw maiwasan ang anomalya sa budget, kailangan sa pagbubuo pa lamang ng National Expenditure Program ay masinop na ang mga ahensya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ayan na guys, di pa tayo tapos. Wait lang, babawi ako, sabi ko sa inyo. Ayan na nga, yung sinasabi nila kay Martin Romualdez na isa siya sa di umano nagmanipula ng budget ng 2025. Mali po yun. Puro kasi hearsay, kaya huwag puro hearsay. Saan tayo? Sige. Wait lang. Wait. Tayo sa number 1. Ay, number 1. Okay. Number 1 tayo. Ayan, yung mga pumirma.
Kinana. Ayan na. Pumirma. Oh. Oh, ayan yung mga pumirma sa budget. Hanapin natin si Martin Romualdez. Si Senator Risa Hontiveros, pumirma ba? Hindi. Jaime Marcos. Councilor na ba to? O re-elect lang ba siya? Bala ka dyan, baba. Juan Miguel Zubiri, hindi rin pumirma. Si Joel Villanueva, kunyari pa. Sa mga senador muna tayo, ha. Ito, si Ejercito. Pumirma siya. Mark Villar, hindi. Si Tolentino, pumirma. Si Jinggoy, pumirma. Si Coco Pimentel, hindi. Si Escudero na naman. Di ba? Dito tayo sa mga representante. Representative Jose Duboy Aquino the second, pumirma siya. Sino ba to? Bala ka dyan, sino ba yan? Bugalyon, pumirma din. Halos lahat. Maliban lang kay Duabit, hindi Chabit Duabit. Siya pumirma. Ito pa. Si Grace po, chairperson ng Finance Committee sa Senado. Si Saldi ko. Ay, goy. Si Saldi ko pumirma. Siyempre, natural lang yan. Sila yung mga dyan eh. Si Cynthia Villar, yan sila sabi ko. Pumirma sila. Si Bato, hindi. Cayetano, hindi. Si Bongo, hindi. Si Loren Legarda, hindi. Asan na si Martin Romualdez? Wala na. Asan si Martin Romualdez dyan? Dapat itong si Raulong to. Ano ba yan? Itong si Raulong to dapat. Ayan yung ginigit-git nyo. Mga DDS. Bakit pagka-alyado ayaw nyong i-call out? Ano ang dahilan nyo? Pasukin ko dito si Digong. Sige kayo. What is your purpose to investigate me? Bakit hindi nyo to call out? Jinggoy, nako-call out na to. Ito. DDS, ito. Itong pangalan. I-call out niyo yan, maniniwala ako sa inyo, malalakas kayo. I-call out niyo yan ngayon. Bakit pagka hindi ka alyado, kahit wala namang kinalaman, call out kayo ng call out? Rally dito, rally doon, wala naman napapala. Ito lang masasabi ko. Once na dumating yung time, mga DDS, makinig kayo. Once na dumating yung time na pilit nyo talagang pabababain si Bongbong Marcos, baka magulat kayo. Hindi nyo magustuhan na pag lumabas kami. Binabantayan lang din namin kayo. Pinapanood lang namin ang galaw nyo. Hindi ito usaping hundreds, thousands, 100,000. May bilang kami. DDS kayo yung walang bilang dito. Milyon ang bilang ng mga loyalista, PBBM supporter. Isa ako sa uuwi ng Pilipinas para suportahan ang Pangulo namin.
yun lang. Maraming salamat. At kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. At pa-follow na rin po ang ating Facebook page, Article PH. Maraming salamat and goodbye!